magandang umaga po mga kababayan, no? Napadaan tayo dito sa lugar ni May dahil kukumustahin natin, no? Dahil si May tumatawag sa atin, panay tawag ni May sa atin at yung kanyang nanay, no, nagmi-message din sa atin, hindi ko pa nga nasasagot dahil sa sobrang busy natin. So yung bata daw medyo malaking problema dahil sobra yung pagka-malnourished. So noon naagapan ko 'yon, no? Naagapan ko 'yon noon dahil dinala ko yung kay Dr. Chan, naagapan ko 'yon. And then ngayon, nasubrahan na daw talaga sa malnourished. Kaya titingnan natin kung ano po ang kalagayan nila. May. Ayan si May. So kumusta naman na May? 'Di ba tawag ka ng tawag sa akin, bakit? Ako rin ay sobrang busy at nag-aalala sa iyo. Bakit tumatawag si May? Gusto ko na po ibalik po sa inyo Ha? Gusto ko na po ibalik po. Gusto mong ibalik sa akin si Baby Ira. Bakit gusto mong ibalik sa akin si Baby Ira? Kasi po, ayaw ko po siya nahihirapan ng payat po. Sobrang nahirapan na siya. Bakit, ano bang sabi mo? Ano ba nangyari sa anak mo? Ayaw ko po siya nakikita po na payat po sa birthday niya po. Yung tininang ka ng anak mo, na umiiyak ka. Nahihirapan din po kasi ako sa kanya, kaya papayag niya po ako. Papayag na kayo na ibabalik nyo sa akin, May. Gusto ko lang po siya tataba po talaga, pero gusto ko po siya makikita po, madaaling ko po, tapos so po rin po siya makita sa birthday niya. Malapit na birthday niya, di ba? March 8 po. March 8 na siya. So, May, dinala mo ba siya sa Sa hospital? center O anong sabi? Dinala niya sa center. So, anong sabi doon? Hindi po nila kaya yung ano po ni Ayla. Hindi lang kayang gamutin, ganon. Tapos, ang anong kailangan daw ni Ira? Anong dapat gawin? Kailangan daw po ipadukto. Ipa-doktor dalhin sa pedya. I-confine. Yun bang sabi niya, i-confine daw? Ibig sabihin, sobrang ng pagka-malnourished ni baby. Sobrang payat na talaga niya ngayon, May. Sa totoo lang, May. Kasi po, si Ate Jenny nandito po yun nakakatulong sa akin. Naglilinis po ako, nagtutulungan lang po kami na Ate Jenny para lang po kumain kami, makabila pa ako ng gatas sa bebe. Ayaw ba? Nung kinuha ko siya, sobrang payat niya. Ngayon, parang hindi ko na mawak-hawakan. Parang natatakot akong hawakan si baby. Dahil sobra na talaga niyang payat. Di ba dati naagapan siya? Dinala natin, naalala mo? Sabi ni Doktora, buti na lang hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. At na dala natin sa pedya kay Doktora Chan at naagapan natin. Ngayon, talagang sobra ng pagka-malnourished niya, kaya siguro sabi doon sa center na kailangan ng i-confine dahil sobra na yung pagka-malnourished niya. Anak, kung hindi mo lang kasi ito kinuha sa akin, May, ang taba na nito. Kahit napupuyat ako sa papadidi niya. Kasi kami ni nanay ko, sabi ko po tawagan niya din po kayo para isoli ko na, pairam ko na sa baby Ira. Hindi pa nga ako nagre-reply ni mama mo dahil ako'y tuliro din yung utak ko dahil doon sa nangyayari, no? Kahit nga nandito yung sa akin, nung nandoon sa akin, nung nasa akin ito, kahit sobrang pagod ko sa ginagawa ko sa araw-araw, kahit napupuyat ako, tinitiis ko yon kasi sa kagustuhan ko, umayos at gumanda ang kalagayan ng anak nyo. Dahil lang yung aking hangarin ay mapataba siya. Maagapan natin. Tiniis ko lahat ng puyat yun, May, alang-alang sa anak mo. Kaya lang, bilang isang ina, bilang magulang, wala kang magagawa, ginawi mo sa akin at dumating pa tayo sa punto na nangyari yung hindi maganda, no? O ngayon, tumatawag ka sa akin, minsan hindi kita nasasagot dahil nasa vlog ako, and then yung mama mo hanggang ngayon hindi ko pa nasasagot yung mensahe niya dahil nag-iisip pa ako kung paano ko gagawin, kung anong gagawin ko sa abot ng aking makakaya
hindi nakikiusap si mama mo na ayun, nagbalita sa akin na ganyan na nga ang kalagayan ni Bibi Ira. So, titinan ko may kung ano ang gagawin ko. So, ayan mga kababayan, ako'y naparito. Ako'y biglang dumaan dito kay May dahil nakakatanggap din ako ng mensahe na yung nakikiusap yung nanay na matulungan ito muli. No, ako naman talaga mula noon talagang hindi ako nagtanim ng galit kay May. Hindi ako nagtampo. Ang sa akin lang ang nakapupo sa mind ko is kung paano ko matulungan yung bata. So kaya lang titingnan ko, hindi ako nangangako sa abot ng aking makakaya, alang-alang sa bata, no, alang-alang sa kalusugan ng bata, no. Ito ay hindi naman natin idadamay, no, walang kamuang-muang anghel pa yung bata. So gagawin ko kung ano po yung aking makakaya alang-alang dito sa anak ni May. So titingnan ko mga kababayan dahil marami tayong ginagawa ngayon, sobrang busy natin sa araw-araw, halos di tayo makatulog sa ginagawa natin, no, sa ginagawa natin sa araw-araw, hindi lang po araw-araw pati gabi, no. So May, pag tumawag si mama mo, no, sabihin mo na lang na titingnan ni madam kung ano yung magagawa niya, and then syempre doon sa mama ni May, sige, titingnan ko po kung ano yung aking magagawa alang-alang dito sa apo nyo, at pag-iisipan mo ng mabuti, no, huwag mong pababayaan, alagaan mo yung anak mo ng maayos. Iwan ko, para akong ano dito na-blanco yung utak ko dito kay May. Tapos May, nasaan na ba yung papa? Ano yung asawa mo, yung lakay mo? Ha? Naghiwalay na po ako kasi sa inaway na po ako. Naghiwalay na kayo? Nasaan na ngayon? Uwi na po. Umuwi saan? Ha? Uwi na po sa Santo Tomas. Iniwan kayo, umuwi na siya ng Santo Tomas. Paano yung pagkain nyo sa araw-araw? Pati yung gatas ng anak mo? Wala po. Wala. Ay, Diyos ko, my God. Tapos, anong sabi mo sa kanya? Kahit malang maghatid siya dito, kung ayaw na niya sa'yo, maghatid man lang sana ng pagkain sa mga anak niya. Ayaw na po, madam. Ha? Ayaw niya po. Ayaw niya. Tapos anong kinakain ng mga anak mo? Wala po. Kay Ate Jenny po, yung binibigay po na Ate Jenny na pagkain. Wala na kayong bigas. Ubus na po, pinamigay niya po lahat kay tatay. Yung mga bigas niya dyan, pinamigay niya doon sa tatay niya. So wala na kayong naiiwang bigas dyan, nakakidami-dami ng bigas niyo dyan. Wala na. Wala na. Pati gatas ng anak mo may wala din. Ay, Diyos ko, May. Ilang araw na walang didi-didi yung anak mo? Nung ano po, nung mula po nung nawala po kayo. Mula nung nawala ako, hindi pa nakainom muli ng gatas. Yung binigay ko, ubos na. Ay, Diyos ko mga kababayan, paano nga naman talaga hindi magiging malnourished lalo na ganito na yung sitwasyon, dahil mula pa pala nakainom ng gatas nung binalik ko, na pinadalhan ko at pinauwian ko ng kung ano-ano para dito sa kay Bibi. Mula noon wala na daw, hindi na nakatikim ng gatas mula nung huli kong bigay ni. Ay, Diyos ko, Mayo. Sana bigyan pa talaga ako ng maraming biyaya, no? Yayaman ako para maibigay ko lahat ng pangangailangan na yung sa mga taong tulad nila na walang-wala sa buhay. Kaya lang, Diyos ko po, habang tumatagal din, dumadami din yung binibigyan natin. Dumadami din ang binibigyan natin. Kaya gusto ko man lahatin, gusto ko man bigyan lahat ng pangangailangan nila, hindi po kakayanin, no, ni Madam na maibigay lahat ng pangangailangan dahil sa dami ding nangihingi. Hindi lang po yung na-vlog ko, yung nabibigyan natin behind the camera. Ang dami-dami po nating binibigyan sa araw-araw. Kaya Diyos ko po, Panginoon, sana bigyan pa nyo ako ng maraming blessing para masagip ko yung mga tulad nila na, ay Diyos ko, masakit na naman dibdib ko dito sa sitwasyon ni May.
Tapos ngayon, iniwan ng asawa, naghiwalay na sila, nag-away. Hindi na binibigyan ng pagkain. Diyos ko, biro mo, ang tagal na nung huling bigay ko ng gatas. Hanggang ngayon, hindi pa na nakainom muli. Huli na yun, last na yun. Tapos ngayon, pinapakain. Anong kinakain niya, May? Kanin. Okay sana yung kumakain siya ng kanin o lugaw, pero nandoon pa rin yung gatas. Kasi kailangan talaga sa katawan niya ng gatas dahil malnourished nga. Tapos wala ng mga vitamins. Wala na po. Ay, Diyos ko, May. Yung kayo. Sobrang payat na niya, May, oh. Nung kinuha ko, payat. Pero ngayon, lalo siyang pumayat. Oh. Hindi nga kaya niya yung ano niya, oh. Oh. Yung isang malaking tama ko, parang halos kasing laki na lang, oh. Matabunan na, oh. Halos kasing laki na lang sa sobrang payat. Sabi nga po ni nanay ko, kung gusto ko daw po siyang ibalik po sa inyo ulit, hindi na po ako gagawa po ng masama po. Huwag ko na daw po ulitin yung ginawa ko noon. Kasi alam ni mama mo na ang hangarin ko sa inyo, May, kabutihan. Gusto ko kayong matulungan, lalong-lalo na yung anak mo. Alam kasi ni mama mo na yung aking pagmamahal sa anak mo ay binibigay ko talaga, ginagawa ko yung aking makakaya alang-alang sa anak mo. Kaya sinabihan ka ni mama mo ng ganyan. Okay. Kanina pa siya tingin sa'yo. Po yun na pinapulis ko po kayo. Pinagsisihan nyo Pinapulis ko po kayo. na pinapulis nyo ako. O, kailang nasa huli na yung pagsisisi. Tama. Kahit huwag kayong makinig sa mga chismis, huwag kayong makinig sa mga taong nakapalibot sa iyo dahil yung aking hangarin ay mapabuti ang anak mo, wala nang iba. Sabi nga po ni O ngayon, sa mga taong nagchichismis, sa mga taong nagsasabi sa iyo, merong mas lang naitulong kay baby girl, o wala. O ako pa rin yung tinawagan at tinawagan mo. Kaya Oh. hindi ko pag pinalik ko na po si Baby Ira, hindi ko na po kasi hindi na po ako makikinig sa sasabihin nila alang-alang kay Baby Ira. Tapos ngayon, iniwan kayo sa ere, wala pa yung asawa mo. Kung saan kailangan na kailangan kayo. Ay, Diyos ko. Akin na nga yung wallet ko. Okay. Sige, nako May, walang gatas. Mula noong huli ko na binigyan ko ng malaking gatas, mga bote, mga gamit, mga damit ng mga bata, lahat-lahat, kumpleto yon. And then, ngayon, walang makain, wala lahat, pati yung mga bigas daw, saan napunta yung mga bigas, May? Tatay po po. Doon daw sa biyanan na pamigay doon sa mga kaanak or doon sa mga biyanan. So wala silang bigas, wala makain. Iniwan ng asawa, may sakit yung anak, kailangan i-confine. Sabi ng center doon, mga kababayan, kailangan i-confine si baby girl. Kasi hindi pwede doon sa kanila din, hindi kakayanin. Yun ang sabi. So yun ang sabi ko, hindi pa natin alam kung yan ang sinabi, no? So ang gagawin daw, i-confine, no? Kailangan ng pedya. Tapos sobrang malnourished na. Kasi may stage po ata yun, kung hindi ako nagkakamali, may stage po ata yung stage chocho, hindi ko na alam. Hindi ako expert dyan. Yan kasi nabanggit sa akin ni doktora noon nung dinala ko ito na buti na lang naagapan namin, nadala ko doon sa kanya. So naagapan naman, kailang bumalik na ngayon at sumobra pa. Okay, bilhan nyo nga to ng ng gatas. Sige, May. Balik na lang ako, May, ha? Magdadaanan ko dito, bibili ako mismo ang bibili ng gatas. Para akong wala pa nga akong almusal, wala pang mahihilo na ako sa problema dito kay May. Ay, Diyos ko, mamamatay ako ng maaga. Hindi na ako makaikot sa Pilipinas. Oh, dito na ako, May. Babalik na lang ako. Kumain na kayo ng habang wala pang bili mo na kayo ng pagkain. Ay, ibili mo muna to ng mapananghalian nyo. Baka ako'y hindi makabalik agad-agad. At least meron kayong makain. Kainin mo yung mga bata, ha? Bilhan na muna kay Bilis Karinderya. Magbili na ako ng bigas. Dito na ako, May. So, ayan mga kababayan. Para akong nahihilo. Suray-suray na yung utak ko, pati yung katawan ko sa problema dito kay May. Ay, Diyos ko, Ginoo ko. Maaga pa lang, masakit ang dibdib natin.